Lahat ng klase ng sugal ay walang kasiguraduhan ang panalo. Mapapera man ang ipusta mo o kapalaran mo mismo. Pero bakit kaya kahit alam na yan ng karamihan, marami pa rin ang nakikipagsapalaran? Dear Papa Van, ako si Jade. Hinding-hindi ko makakalimutan yung araw ng pagtatapos ko nung makita kong muli kung sinong kasama ko sa entablado. Kahit siguro anong pagpapanggap ang gawin niya, hindi ako maaaring magkamali. Ikaw? Hirap akong ikubli ang pagkadismaya kahit na alam kong maraming nakatingin sa amin. Kay tagal kong hinintay tong pagkakataong to. Luha ang anya. Hindi ako sanay na ganun siya sa akin. Mukhang marami pa sana siyang sasabihin pero pinutol ko na agad ang drama niya. Agad na akong nagmadaling bumaba ng stage. Sira na ang araw ko. Talaga ba? Ngayon ka pa magpapakita sa akin? Sa mismong graduation ko pa? Anong karapatan mo? Sarkastikang singhal ko. Umalis ka na rito at huwag ka nang babalik pa. Sanay akong wala ka sa buhay ko. Kahit nga nung di ka pa nakakulong, andyan ka nga pero parang wala ka lang din. Pagdidiin ko. Wala na akong pakialam noon kung masaktan ba siya sa sasabihin ko. Ang mahalaga lang sa akin noon ay mailabas ang lahat ng galit ko. Galit na kay tagal nanahan sa dibdib ko. Larawan ako ng batang puno ng kasiyahan nung araw. Yung wala akong ibang inaalala kundi kung ano nga ba ang susunod kong lalaruin. Marami ang natutuwa sa akin dahil bukod sa masayahin akong bata, ay masipag din akong mag-aral. Pumapasok ako kahit na kaunti lang ang baon. Ayos lang yun. Hindi rin naman ako palakain kaya hindi ko alintana ang gutom sa school. Lagi akong excited ibida kay tatay ang mga stars ko. Siya lang kasi ang madalas kong nakakasama. Pagkakarpintero ang trabaho niya. Kaya lang mas madalas na wala siyang tawag mula sa boss niya. Kapag ganun ay taong bahay lang talaga ang ganap ng tatay ko. Habang si Nanay Selena naman ay nasa trabaho. Wala mang stable na trabaho si tatay. Bawi naman siya sa pagiging malambing at masikasong ama. Lagi nitong pinaparamdam kung gaano siya ka-proud sa akin. Di tulad ng nanay ko na lagi na lang pagod mula sa trabaho. Madalas nga ay ginagabi pa siyang umuwi. May panahon pa rin naman siya sa akin. Sa tuwing nagagalit nga lang. Mabuti na lang at meron si tatay na laging pumapagitna kapag may nagagawa akong mali. Oh, wag mo na naman masyadong pagalitan. Bata yan eh. Malumanay na sabad ng aking ama. Kapag wala naman si tatay ay ang kambal ni nanay na si Tia Celine ang tagapagtanggol ko. Hindi mo na nga maasikasong alagaan. Pinapagalitan mo pa. Ano ba naman yan, kambal? Sita ng tiyahin ko.
Kapag ganun ay napapabuntong hininga na lang ang aking ina. Kambal na may tuturing sina Nanay Selina at Tia Celine, Papa Van. Pero magkaiba sila ng disposisyon sa buhay. Si Nanay, mula ng manganak ay tuluyan na nitong tinalikuran ng pag-aaral. Di tulad ni Tia Selina, desidido talagang makapagtapos. Sa katunayan ay scholar din siya ng universidad nila. Naniniwala si Tia Celine na edukasyon ang susi sa tagumpay. Habang si Nanay naman ay naniniwalang nasa diskarte lang at hindi sa pag-aaral ang tunay na sagot sa pag-asenso. Tutulong lang daw siya sa gastusin ni Tia Celine kung kinakailangan. Basta wag lang siya nitong piliting bumalik pa sa pag-aaral. Simple lang ang buhay na kinalakhan ko, Papa Van. Walang luhong kinahiligan. Kaya lang, nabago ang lahat nang magsimulang malulong si Nanay sa sugal. Nagsimula siyang magkahilig nito mula nung lamay ni Lolo. Ang buong akala talaga ni Tatay at Tia Celine noon ay naglilibang lang si Nanay. Nilibing na't si Lolo ay tuloy pa rin ang pakikipagsugal niya sa kung saan saang lamayan. Uy, Ate Selina, baka naman maging pugad na ng kaluluwa rito sa bahay sa dami ng lamay na pinupuntahan mo. Abay kahit di mo naman kakilalang kapitbahay natin, nakikiramay ka para lang makapagsugal. Bistado kita te, wag ako. Sita ni Tia Celine. Ani Nanay, ginagawa lang naman daw niya yon para mapalaki ang pera niya. Nang sa ganon, ay matulungan niya si Tia Celine sa pag-aaral nito. Sa sinabing yun ni Nanay ay napamura ng di oras ang tiyahin ko. Hindi raw niya akalaing siya pa pala ang idadahilan para lang mapagbigyan ang pakipagsugal ni Nanay. Maging ang kawalan ni Tatay ng permanenteng trabaho ay nairason na rin ng aking ina. Pero hindi yon umubra sa Tatay at tiyahin ko. Nagawa pa nga nilang hamunin si Nanay. Kung magagarantiya ba nitong hihinto na siya sa pagsusugal pag may matinong trabaho na si Tatay. Nang tumango si Nanay, ay yun ang sunod na naging hakbang ni Tatay. Ang maghanap ng mapapasukan. Kaya lang natagalan pa. Hanggang sa nakahanap nga siya pero sa Maynila naman daw ang kumpanyang papasukan niya. Bigatin din yung kontraktor na nakilala ko. Sayang lang naman kung palalagpasin ko. Dinig kong kwento ni Tatay kay Tia Celine. Mainam na rin yan, kuya. Baka sakaling tumino na rin yung kambal ko pag nagkataon. Sumama agad ang timpla ko nang marinig ko yon. Hindi ako natutuwa sa ideyang malalayo sa amin ang aking ama. Hindi man ako payag ay wala pa rin akong nagawa para pigilan siya. Kailangan daw niyang gawin yon para hindi na muling malulung pa sa sugal si Nanay. Naiinis ako sa aking ina, Papa Van. Kasi siya ang punot dulo ng lahat. Kundi sana siya nalulung sa sugal, hindi sana mapipilitang mamasukan sa malayo si Tatay para lang mapagbago siya. Huwag ka nang umiyak, anak. Promise, kapag nakapag-ipon na si Tatay, uuwi na ako rito. Magsasama-sama na tayong muli. Halos hirap akong bumitaw noon sa pagkakayakap ko kay Tatay. Yun yung yakap na para bang ayaw ko na siyang pakawalan pa. Hindi naging madali sa akin ang pagkakalayo sa amin ni Papa. Meron yung umiiyak pa rin ako sa aking paggising na
wala na siya sa tabi ko. Nabawasan na yung gana ko sa pag-aaral. Hindi na ako na-excite umuwi para ibida yung mga stars ko. Wala akong ibang inaabangan noon kundi ang pagdating ni Papa. Alam mo yung nabubuhayan ako lagi sa tuwing may humihintong tricy sa tapat ng bahay namin. At isa pa kasi nga nakakadismaya, kahit nasa malayo na si tatay noon, ay hindi pa rin natatanggal ni nanay ang pakikipagsugal. Minsan nga, dinadasal ko na sana si nanay na lang ang lumayo sa amin kaysa naman si tatay ang nagpapakahirap sa malayo. Nang malaman ito ng aking ama ay sobra siyang nagalit. Sakit na raw na may tuturing ang pagkahilig ni nanay sa sugal. Sa loob ng ilang taon ay wala pa ring nagbabago sa aking ina. Kaya noon ay nagbitiw na ng salita si tatay. Na kapag hindi pa raw tumigil si nanay sa kalokohan niya, ay hindi na raw siya magpapakita pa. Ang sabihin mo, totoo ang bali-balita rito na may iba ka na dyan. Huwag mo nang idahilan pa ang pakipagsugal ko para lang umiwas sa responsibilidad mo. Pambabaliktad sa kanya ni nanay. Sana nga meron na lang akong iba rito nang hindi na kita pinoproblema pa. Para patunayan ko sa iyong wala, pumirmi kayo ni Jade rito. Ani tatay. Hindi ganun kadali ang pinapagawa mo. Kailangan ako rito ng kambal ko. Alam mo namang ako na lang ang meron siya mula nang maulila kami. Singhal ni nanay. Sino ba talagang hindi mo maiwan-iwan dyan? Si Celine o yung mga kasugalan mo? Pambabara ng aking ama. Batid niyang guilty na kaagad si nanay sa pananahimik nito. At dahil nga sa pakikipagsugal ng aking ina, ay tuluyan ng nasira ang pamilya namin. Untian nang pinutol ni tatay ang ugnayan niya sa amin. Oo, Papa Van. Sa kasamaang palad, damay ako. At ang nakakapikon pa, naninindigan pa rin si nanay na may iba na nga si tatay kaya niya kami iniwan. Hindi pa rin ito maamin sa sarili na siya ang dahilan ng lahat ng problema. Napaka makasarili ni nanay. Kung talagang mahalaga sa kanya ang pamilya namin, isasakripisyo niya sanang tigilan na lang ang bisyo niya. Siya ang may kasalanan kung bakit naging miserable ang buhay ko. Ilang beses na rin kasing napaaway si nanay sa mga nakautangan niya. Meron yung basta na lang sumusugod sa bahay. Maging ang tiyahin ko noon ay nababastos na dahil sa kagagawan ng aking ina. Yun ay nang minsang magbiro ang kapitbahay naming si Uncle Roy sa paniningil nito kay nanay. Na baka pwede raw na ibalato na lang ng aking ina si Tia Celine sa kanya. Halata kasing kursunada nito ang tiyahin ko. Kung sakali raw ay baka tuluyan na lang kalimutan ni Uncle Roy ang pagkakautang sa kanya ni nanay. Pumayag ka na kasing magpaligaw. Mayaman naman yung matandang yun eh. Kahit sa ganung paraan lang Celine, ay matulungan mo ako. Tila desperadang ani nanay. Hindi mo ba siya nagigets, Selena? Hindi yun ang pinupunto niya. Binabastos na ako ng mga napag-utangan mo. Alam mo, malala ka na. Umayos ka nga. Hindi ka na bata pa para paalalahanan sa kung anong tama't mali. Matanda ka na. At sana, wag mo nang hintayin na pati sarili mong anak mapahamak pa ng dahil lang sa'yo. Singhal sa kanya ni Tia Celine. Ginagawa ko lang naman to para makatulong sa gastusin natin. Nagbabaka sakali lang namang mapalaki ko pa yung mga nautang ko.
pagrarason ni nanay. Hindi ka nakakatulong sa ginagawa mo. Namemerwisyo ka lalo, Selena. At kung hindi ka pa talaga tumino, baka mas mabuti ngang makulong ka na lang talaga. Bulyaw ni Tia Celine saka ito padabog na umalis ng bahay. Yun ang kauna-unahang pagkakataong nasaksihan kong nagalit ang tiyahin ko kay Nanay Papa Van. Nasa katwiran naman siya eh. At naintindihan ko siya kahit na 13 anyos pa lang ako noon. Kung pwede lang talagang magpalit ng nanay ginawa ko na. Ilang araw rin silang hindi nag-imikan mula noon. Nakakapanibago. Parang mas mainam na rin yun. Kesa nag-uusap nga sila pero nagbabangayan naman. Ang buong akala ko talaga noon, Papa Van, ay tuluyan ng kakalma ang lahat. Na magpapakatino na si nanay matapos nilang magsagutan ni Tia Celine. Kaya lang nagkamali ako. Dahil mas lumala ang problemang dulot ni nanay. Nangyari nga ang minsang nahiling ni Tia Celine. Ang makulong ang aking ina. Kaso hindi dahil sa nahuli siyang nakikipagsugal kung saan, kundi dahil nakapatay siya ng tao sa sobra nitong desperadong makalusot sa mga utang niya. Hindi ko akalaing mababahiran pa pala ng dugo ang mga palad niya nang dahil lang sa sugal. Nagulat na lang ako isang hapon, Papa Van, nang datnan kong nagkukumpulan ng mga kapitbahay sa harap ng bahay namin. Iba na yung kabog ng dibdib ko, Papa Van. Lalo na nung makakita ako ng police mobile at ambulansya. Gets ko na kaagad na may kumusyong nangyari. Sunod na bumungad sa harap ko si nanay. Nakaposas na noon ang mga kamay. Nasa likod naman niya ang umiiyak kong tiyahin. May mga sinasabi noon ng tiyahin ko pero hindi ko marinig dahil sa ingay ng ambulansyang paalis, sakay ang mga labi ni Uncle Roy. Yung kapitbahay naming pinagkakautangan ng malaki ni nanay. Hanggang sa umalingaw-ngaw na sa paligid ko ang usap-usapan ng mga kapitbahay. Magkakaiba sila ng sinasabi pero iisa lang ang pinupunto. At yun ay ang pagiging mamamatay tao ng nanay ko. Kesyo nararapat lang daw sa kanya ang makulong sa nangyari. Malabo na rin daw na mapaniwala ang korte na self-defense lang ang lahat. Dahil sa mismong bahay ni Uncle Roy sila nagpang-abot ni nanay. Ano ba naman yung nanay mo? Sugarol na nga, mamamatay tao pa. Dinig ko pang sita nila sa akin. Sa narinig ko, Papa Van, ay nasuklam na ako lalo sa aking ina. At nang magkaharap na kaming dalawa, ay agad na nangilid ang luha sa mga mata niya. Akmang lalapitan niya sana ako nang sadyain kong lumayo sa kanya. Kailanman ay hindi ko ikinarangal na siya ang aking ina. Sorry na lang siya, Papa Van. Pero sa ginawa niyang paglalagay ng batas sa mga palad niya, ay lalo lang lumayo ang loob ko sa kanya. Ang pinagtataka ko lang ay kung bakit tila hindi natutuwa ang tiyahin ko sa pagkakakulong ni nanay. Samantalang minsan na niyang nahiling na mangyari yun. Kwento ni Tia Celine, nagplead ng guilty si nanay sa naging kaso kaya
makukulong ito sa mahabang panahon. Ilang gabi na ring umiiyak ang tiyahin ko mula noon. Hindi ko maintindihan kung bakit palagi na lang niyang sinisisi ang sarili niya sa pagkakakulong ni nanay. Dahil siguro sa wala siyang nagawa para pigilan ang aking ina. Pero para sa akin, Papa Van, okay na rin yun. At deserve ni nanay ang makulong nang magtanda na siya. Isinumpa ko rin kailanman na hindi ko siya dadalawin sa kulungan. Kahit ano pang pagsumamo ang gawin niya. Sa tindi ng hinanakit ko sa kanya, Papa Van, maging ang pakiusap sa akin ni Tia Celine na dalawin siya ay binabaliwala ko. Kailanman ay hindi ko siya pupuntahan doon. Magdusa siya. Choice niya yun eh. Kung nag-isip ba naman siya ng matino noon, edi sana hindi siya umabot sa ganon. Natigilan na lang ako nang bigla akong sampalin ng tiyahin ko. Hindi raw siya makapaniwala na magagawa kong pagsalitaan ng ganun si nanay. Kahit ganun ang nanay mo pa rin siya, Jade. Ngayon niya tayo higit na kailangan, tapos kung ano-ano pang sinasabi mo sa kanya, singhal ng tiyahin ko. Sorry po, pero hindi niyo po ako mapipilit na sumama sa inyo. Tugon ko. Maswerte pa rin ako kung tutuusin dahil napakabuti niya sa akin, Papa Van. Mula nang makulong si nanay ay siya na ang tumayong ina ko. Sinikap niyang magkaroon ng matinong trabaho pagkatapos niya sa pag-aaral. Kaya naman sinusuklian ko yun ng magagandang grades. Ayokong makaramdam siya kailanman ng panghihinayang na pinag-aral niya ako. Mula senior high school hanggang sa magkolehiyo ako, ay tanging si Tia Celine lang ang tumustos sa gastusin ko. Hindi na rin niya nagawang atupagin ang pag-aasawa para sa akin. Ganun kabuti ang tiyahin ko, Papa Van. Kaya kapag nakapagtapos ako, pinapangako kong ibabalik ko ang lahat ng tulong na binigay niya sa akin. Kaya nung araw ng pagtatapos ko, Papa Van, inihanda ko talaga ang sarili ko dahil iaalay ko ang diploma ko kay Tia Celine. Sobrang excited pa nga ako noon dahil finally ay nagbunga na ang lahat ng sakripisyo niya. Hinding-hindi ko makakalimutan yung araw ng pagtatapos ko. Nung makita ko kung sinong kasakasama ko sa entablado, kahit siguro anong pagpapanggap ang gawin niya, hindi ako maaring magkamali. Ikaw? Hirap akong ikubli ang pagkadismaya ko noon kahit na alam kong maraming nakatingin sa amin. Kay tagal kong hinintay itong pagkakataong to. Ang mayakap ka. Anya. Hindi ako sanay na ganun siya sa akin. Mukhang marami pa sana siyang sasabihin pero pinutol ko na agad ang drama niya. Agad na akong nagmadaling bumaba ng stage. Sirang-sira na ang araw ko. Talaga ba? Ngayon ka pa magpapakita sa akin? Sa mismong graduation ko pa? Anong karapatan mo? Sarkastikang singhal ko. Umalis ka na rito at huwag ka nang babalik pa. Sanay akong wala ka sa buhay ko. Kahit nga nung di ka pa nakakulong, andyan ka nga. Pero parang wala ka lang din.
pagdidiin ko. Wala na akong pakialam noon kung masaktan ba siya sa sasabihin ko. Ang mahalaga lang sa akin ay mailabas sa kanya ang lahat ng galit ko. Galit na kay tagal nanahan sa dibdib ko. Si Nanay Papa Van. Wala akong kamalay-malay na hindi pala si Tia Celine ang kasakasama kong naglalakad paakyat ng entablado, kundi si Nanay. Nagawan ng paraan ni Tia Celine na makahingi ng permiso sa kulungan para payagan si Nanay na makadalo sa graduation rites ko. "Bumalik ka ron, Jade. Anak, please," ani Tia Celine na nakasunod pala sa akin. "Bakit po ganon? Bakit naman hinayaan mong sirain niya tong mahalagang araw ko?" Umiiyak na sumbat ko. Malakas na ang loob kong magalit noon dahil wala nang ibang tao sa paligid namin. "Dahil mahal na mahal ka ng nanay mo." "Mahal na mahal? Asan ang pagmamahal doon?" "Hindi ko kayo maintindihan, Tiyang. Kahit ano pong gawin nyo, hindi na po natin mababago ang realidad na kriminal ang nanay ko." Singhal ko. "Ako ang tunay na kriminal, anak, at hindi ang nanay mo." Ani Tia Celine dahilan para maguluhan ako. Hindi raw totoong pinatay ni Nanay si Uncle Roy dahil sa alitan nila sa pera. Dahil si Tia Celine pala talaga ang tunay na nakapatay rito. Lasing daw si Uncle Roy noon nang harangin niya sa daan ang tiyahin ko. Tila desperado na itong gawan ng masama si Tia Celine. Kaya kinaladkad niya ito sa bahay nila. Nagawang manlaban ng tiyahin ko para ipagtanggol ang sarili niya. Nang makakita ito ng matalim na bagay, ay siya itong sinaksak kay Uncle Roy. Sa taranta niya, agad siyang humingi ng tulong kay Nanay. Nang balikan daw nila si Uncle Roy, ay wala na itong buhay. Plano pa sana nilang pagtulungang dalhin ito sa ospital pero bigo na sila. Inabutan na kasi sila pareho ng kapatid ni Uncle Roy. "Anong ginawa mo sa kapatid ko?" Sigaw nito kay Nanay sa pag-aakalang siya ang may gawa ng krimen. "Hindi ko sinasadya. Patawarin niyo ako. Nadala ako ng galit ko." Hindi inaasahan ng tiyahin ko ang naging tugon ni Nanay. Nagpanik na noon ng kapatid ni Uncle Roy at nagsisigaw na ito para humingi ng tulong. "Selina, hindi mo kailangan gawin to. Hayaan mong akong managot sa nagawa ko. Isipin mo si Jade, Selina. Kailangan ka ng anak mo." Umiiyak na usal daw ni Tia Celine kay Nanay. "Kaya ako nga ginagawa to. Para sa anak ko. Alam kong mas mabibigyan mo siya ng magandang kinabukasan kaysa sa akin, Celine. May natapos ka kumpara sa akin. Mas mabibigay mo sa kanya yung buhay na hindi ko kayang ibigay." Natigilan na lang daw si Tia Celine sa sinabing yun ni Nanay. Noon pa lang daw niya naintindihan ang dahilan ng aking ina sa pag-akaw nito sa kasalanan niya. At bago raw siya tuluyang dakpin ng mga pulis noon, hiniling niyang wag na wag akong pababayaan ni Tia Celine. Sa mga nalaman ko nung oras na yun, Papa Van, para bang natunaw na lang bigla ang galit ko kay Nanay. Hindi ko sukat akalaing nagawa niyang isakripisyo ang sarili niya
umako ng hindi niya kasalanan. Masiguro lang ang kinabukasan ko. Gustong-gusto ko nang sabihin sa'yo noon ang totoo, Jade. Pero ayaw kong sirain ang pangako ko sa nanay mo. Kasama rin kasi sa kahilingan niya ang manatili na lang munang lihim ang lahat hanggang sa magtapos ka. Kaya hindi na kita pinipilit pang dalawin siya dahil hindi rin daw kakayanin ng nanay mo na makita mo siyang nagdurusa sa kulungan. Para gumaan ang pakiramdam niya ay lagi ko na lang siyang kinukwentuhan ng tungkol sa achievements mo. Kaya bago ang araw na to ay talagang ginawan ko ng paraan na makadalo siya sa pagtatapos mo. Dahil naniniwala akong sa lahat ng nangyari sa kanya, ang mayakap at makasama ka ang pinaka-deserve niya, anak. Umiiyak na ako noon, Papa Van. Awang-awa ako sa aking ina. Hindi ko pala dapat siya pinagtabuyan ng ganon. Kaya bumalik ako sa kinaroroonan niya upang yakapin siya ng mahigpit. Humingi rin ako ng tawad sa masasamang sinabi ko sa kanya. At nung mga sandaling yun, Papa Van, ay nagkapatawaran na nga kaming mag-ina. Sa ngayon ay kasalukuyan ng pinag-aaralang muli ng korte ang kasong kinasangkutan ng aking ina at ni Tia Silin. Sakaling mapatunayan daw na self-defense lang ang nangyari, ay hindi na makukulong pa si Tia Silin. Malaki rin daw ang tsansang mapalaya na si nanay. Patuloy ang pagdadasal namin, Papa Van, na sana ay pumabor sa amin ang resulta ng lahat. Lahat ng klase ng sugal ay walang kasiguraduhan ang panalo. Mapapera man ang ipusta mo o kapalaran mo mismo. Pero sa sugal na sinuong ng nanay ko, sinigurado niya talagang panalo ang kinabukasan ko. Nakakalungkot nga lang na kinailangan pa niyang dumaan sa hirap. Mapatunayan lang ang kanyang pagmamahal sa akin. Hanggang dito na lang, Papa Van, at maraming salamat. Sana'y mapabilang din ang kwento ko para marinig ng libo-libo niyong subscribers sa YouTube channel niyo. Naway patuloy po kayong magbigay ng inspirasyon sa mga subscribers niyong tulad ko. Muli, Papa Van, salamat. Ang inyong ka-exclu forever, Jade.